Simulan na natin ang karanasan ni Maning. Panahon ng 1986. Lugar ng Antique. Itago mo na lang ako sa pangalang Maning Kaywaga. Nangyari ang karanasang ito nang nabubuhay pa ang aking lolo Ibong. At haaminin ko sa inyo, isa siyang aswang na manggagamot. Nagsimula ang karanasang ito. Grade 6 pa lamang ako noon nang may napapansin akong kakaiba kay lolo Ibong. Parati siyang nagtutungo sa gubat kapag sumasapit na ang alas 12 ng madaling araw hanggang sa aminin niya sa akin ang pinanggalingan niyang lahi, ang mga aswang nagabunan na tumiwalag noon sa kanilang pinuno. Ay salamat at dumating na naman ang paborito kong apo, si Maning. Dito ka ba matutulog sa aking tahanan? Opo Lolo Ibong, mas gusto ko po rito eh. Sa bahay po kasi pinagagalitan ako ni inay. Pero dito alagang-alaga niyo po ko. Kaya dito po muna ako Lolo. Abay wala ka bang klase bukas? Wala po Lolo Ibong, Sabado na po bukas. Ay oo nga pala, paminsan-minsan ay nakakalimutan ko na rin ang araw. Halika rito at akin na yung bag mo. May dala-dala ka rin palang damit. Maupo ka na muna riyan. At meron akong 2 pasyente. Ayos lang ba sa iyong maghintay ka ng ilang minuto at gagamutin ko muna sila? Opo Lolo, panonoorin ko lang po kayo sa inyong panggagamot. Ipinagpatuloy ni Lolo Ibong ang kanyang panggagamot. Nakatitig lang ako noon hanggang sa animoy meron siyang tawagin at pasapiin sa katawan ng kanyang pasyente. Maya-maya pa, wala naman akong nakikitang kanyang sandata, subalit ang pasyenteng yon ay patuloy na sumisigaw at nasasaktan habang nagsasalita noon kay Lolo Ibong nang, Ibong, pareho lang tayo. Bakit ginaganito mo ko? Iisang lahi lang ang pinanggalingan natin. Tugong wika pa ni Lolo Ibong habang rinig na rinig ko ng mga panahong yon. Matagal na akong nagbago. Malayong malayo na sa tulad ninyo. Ang Ibong na nakilala nyo noon ay isa ng manggagamot. Oo at may kakayanan pa rin akong magbagong anyong tulad ninyo. Subalit magkaiba na tayo ng landas na tinatahak. Tinanggap ko ang liwanag, samantalang kayo ay nananatili pa rin sa dilim. Kaya binibigyan ko kayo ng babala na kung hindi kayo titigil sa mga gawaing yan, ako ang patuloy ninyong makakalaban para sa mga taong walang kakayanan na humihingi ng tulong sa akin. Matapos makapagsalita ni Lolo Ibong, dinampot niya ang isang bato na nanduroon sa mesa. Kulay itim iyon. Papahaba siya at habang may binubulong ito sa kanyang bibig, ikinarga sa may bato at iginilit sa liig ng pasyente. Muling wika pa ni Lolo habang ginagawa ang pagpaslang sa nasabing aswang. Paalam sa iyo, ito na ang huling araw mo sa lupa. Manatili ka na sa iyong Panginoon at sigurado kong matagal ka na niyang inihintay. Napakalakas ng pamaslang na yon na sa ilang minuto pa lamang niyang ginagawa. Nanlambot ang pasyente sa kanyang harapan at tila nawala ng malay. Maya-maya pa nang tawagin niya ang pangalan ng pasyente. Muli itong bumalik sa kanyang ulirat habang nakatingin kay Lolo Ibong. Ano pong nangyari sa akin, Mang Ibong? Hindi ko po alam. Para po akong nawalan ng malay. Pasensya ka na iho. Totoong nawalan ka ng malay dahil sa pagpapasaping ginawa ko sa iyo. Inumin mo ang tubig na ito. Simula mamayang gabi, mahimbing ka nang makatutulog. Wala nang manggagambala sa iyo. Pinaslang ko ng aswang na paulit-ulit na nagtutungo sa inyong tahanan. Marami hong salamat Lolo Ibong. Akala ko ho hindi na ho kululubayan ang nilalang na yon. Gabi-gabi ho siya noong umaligid sa aming tahanan. Ngayon ay wala ka nang aalalahanin. Makakauwi ka na iho. Gagamutin ko pa itong isang pasyente. Sa mga oras na yon, kanina pa palang may sapi ang isang pasyenteng naghihintay. Habang hawak-hawak ng kanyang magulang, isang babaeng bukas ang ikatlong mata na nakakakita ng iba't ibang uri ng nilalang na hindi nakikita ng isang normal na tao. O bakit takot na takot ka sa akin? Huwag kang matakot. Isa akong kaibigan. Yun ay kung magkakasundo tayo. Halika rito. Papipiliin kita. Lulubayan mo ang babaeng yan o sasaktan kita ngayon hanggang sa lubusan kang malusaw. Ayoko sa'yo. Huwag niyo akong ilapit sa matandang yan. Papaslangin niya ako. Dito lang ako sa iyong katawan habang buhay. Mawalang galang na ho sa inyo. Kanina pa hong sinasapian ng babaeng ito. Maitatanong lamang ho ako na sana'y hindi kasama ng inyong loob. Ang anak niyo ho bang ito ay naglaglag ng isang sanggol? Mang Ibong, tama ho kayo. Nabuntis ho siya noon. Ngunit dahil hindi pa siya handa sa obligasyon, ipinalaglag niya ho ang bata. Bakit ho ba?
Ano ho bang gumagambala sa anak ko? Wag ho kayong magugulat na ang sanggol ho na kanyang ipinalaglag noon ay hindi matanggap ang kanyang pagkamatay at ang kanyang pakiramdam ay nananatili pa rin siya sa katawan ng kanyang inay. Dahil siya ho ang sumasapi sa inyong anak, ang walang malay na sanggol na kanyang ipinalaglag. Tawagin ho natin siya sa kilalang tiyanak. Aminin man ho natin o hindi, mayroon na ho silang buhay. Kaya sa pagpapalaglag noon ng iyong anak, ang kaluluwa ng sanggol ay nanatili sa paghahanap ng kanyang magulang. Ano hong gagawin namin, Mang Ibong? Pakikiusapan ko ang tiyanak. Alam kong mabigat sa inyong puso't isipan, subalit hindi na siya ang anak na ipinalaglag niya noon. Pinangangalagaan na siya ng itim na kapangyarihan. Kung sakaling hindi niya lulubayan ang kanyang inay, ako na mismong gagawa ng paraan upang pakitin siya sa liwanag at muling makabalik sa ating kaharian. Malumanay na kinausap iyon ni Lolo Ibong. Pinagsabihan pa nga ang tiyanak na umalis na sa katawan ng kanyang nanay dahil wala na siya sa mundong ito at tumingi ng tawad ang magulang ng pasyente. At dahil sa mga pakiusap na yon, binigyan ng pagkakataon ni Lolo Ibong na buksan ang pintuan ng paraiso upang makapasok siya roon na muling bumalik sa Panginoon. Wika pa ng tiyanak habang umiiyak na kinakausap si Lolo Ibong. Paalis na ako, subalit mahal na mahal ko si nanay kahit na ganun pa man ang ginawa niya sa akin. At wala akong kakayanan noon na ipalaglag niya ako. Ngunit meron na akong kamalayan at dahil sa pagmamahal ko sa kanya, muli ako nagparamdam sa pagpasok sa kanyang katawan. Subalit pagod na ako, hindi ko na alam kung saan ako tutungo. Salamat sa pagbubukas ng pintuan ng kaharian, muli na akong babalik sa liwanag. Paalam sa inyo, aking nanay. Nakaluluwa man ang mga nangyaring yon, subalit walang nagawa si Lolo Ibong kung di palayain ang kaluluwa ng bata. Nang matapos mawala ang liwanag na binuksan ni Lolo Ibong, muling nagkaroon ng malay ang pasyenteng babae habang patuloy na umiiyak dahil sa nakita niya umano ang sanggol na sumapi sa kanyang katawan. Lolo Ibong, ang anak ko, siya po ang anak ko. Napakalaki po ng kasalanan na gawa ko noon at alam kong wala po yung kapatawaran. Ang walang kamalay-malay na sanggol na ako rin mismo ang kumitil ng buhay. Umihingi ako ng patawad sa iyo, anak, at kayo na rin po sa aming Panginoon na nagbigay sa akin ng sanggol na yon. Tumahan ka na, iha. Muli na siyang nakabalik sa kaharian, kaya wala ka nang dapat na ipag-alala pa. Ang gawin mo na lamang ay paulit-ulit kang magsimba. Ihingi mo ng tawad ang lahat ng iyong kasalanan. Aminin mo ang lahat ng iyong pagkakamali upang sa pamamaraang yon ay guminhawa ang iyong pakiramdam na muli kang bigyan ng pagpapala ng ating Panginoon. Matapos ang panggagamot na ginawa ni Lolo Ibong, kagad ako nitong tinawag. Nagtungo kami roon sa likuran ng tahanan. Naghukay ng kamuting kahoy dahil sa ipagluluto niya umano ko ng aking paboritong kamote. Ang yabong na po pala, Lolo, ng mga dahon ng mga kamote rito. Ilang linggo lang akong hindi pumasyal mas lalo pa silang dumami. Oo naman na po, talagang inaalagaan ko sila dahil alam kong babalik ka rito. Isa pa ay paborito mo ang kamuting kahoy. Siya nga pala, akin na yung daladala mong basket at ilalagay ko na riyan ang mga nahukay kong kamote. Siguro mga nasa 10 kamuting kahoy ang nahukay namin. Tinulungan ko pa noon si Lolong buhati ng basket. Kahit na kunwaring nakakatulong ako sa kanyang pagbubuhat at nang muli na nga kaming makabalik sa loob ng tahanan, kagad niya itong nilinisan, nagsiga ng apoy sa mayabuan na kagad ding isinalang. Maya-maya lamang ay luto na ito, apo. Kamusta na nga pala ang mga magulang mo roon? Nakapagtanim na ba sila ng mga binhi? Hindi pa po, Lolo. Abala pa po si Itay sa paglilinis ng pagtataniman. Gusto ko nga pong tumulong Ayaw naman po kong patulungin roon ni Tatay. Kakagatin lang daw po ko ng mga langgam, lalo na yung mapupula roon kung saan naglilinis si Itay ng kanyang pagtataniman. Kaya ayun, nagtungo na lang po ko rito. Siya nga po pala, Lolo. Ano po yung sinasabi nung kaninang una niyo pong ginamot? Nakatulad niya raw po kayo at bakit niyo raw po siya sinasaktan? Kasi pareho daw po kayo ng pinanggalingan. Ano pong ibig sabihin niya roon, Lo? Sa ngayon ay hindi mo pa mauunawaan na po. Mahabang kwento at baka makaramdam ka ng matinding takot. Hindi ka pa handa sa mga oras na ito. Siguro balang araw ay may kikwento ko rin sa iyo kapag handa ng iyong katawan at kaisipan. Dahil ayaw kong katakutan mo ko at hindi ka na muling bumalik rito.
Bakit naman po ako matatakot sa iyo, Lo? Ang bait-bait nyo nga po sa akin eh. Sana nga po ay hindi ka matakot sa akin. Ayan at kumukulo na ang pinagsalangan ko ng kamote. Sandali lang at kukunin ko para makakain ka na. Kinagabihan. Ang alam ko mahimbing na akong natutulog noon. Maliit lang ang tahanan ni Lolo. Wala roong ibang silid. Natutulog lamang kami sa may sahig na nilalatagan pa namin noon ng banig. At dahil nga sa barong-barong lang ang tahanang yon, wala ni ibang kwarto. Magkatabi kami ni Lolo sa aming pagtulog. Maraming beses ko na yung napapansin kay Lolo Ibong. Subalit binabaliwala ko lang hanggang sa isang gabi. Naramdaman kong kanyang dahan-dahang pagkilos. Naalimpungatan ako ng mga oras na yun at sa pagmulat ng aking mata ni hindi ko siya gaanong maaninag dahil sa madilim sa loob ng tahanan. Subalit sa pagbukas ng bintana, kitang-kita ko ang liwanag ng buwan. Gayon din ang aninag kay Lolo Ibong, kakaiba ang kanyang anyo. Doon siya mismo dumaan sa may bintana. Maya-maya pa, nang wala na siya roon sa loob ng tahanan, tiningnan ko kung saan siya tumalon. Subalit wala na roon si Lolo Ibong na hindi ko maunawaan kung bakit sa bintana pa siya dumaan na maaaring doon naman dapat sa pintuan. At ang ipinagtataka ko pa ng mga oras na yon, kakaiba talaga ang kanyang itsura. Para siyang isang mukhang aso na may matipunong pangangatawan, may mahabang kamay, may matatalim na kuko na may naglalaguang balahibo sa kanyang buong katawan. At dahil sa matinding takot, ni walang lumalabas sa boses ko noon, gustuhin ko mang tawagin ang kanyang pangalan. Kaya nanatili na lamang ako sa loob ng tahanang yon at hindi na muling natulog hanggang sa makalipas ang ilang oras. Bandang 5:00 ng madaling araw nang muli ko siyang maramdaman na muling dumaan sa bintana. Subalit sa pagkakataong yon ay unti-unti nang nagbabago ang kanyang anyo na muling bumabalik sa itsura ni Lolo Ibong. Nagpanggap akong natutulog ng mga oras na yon, kunwaring nakapikit ang aking mga mata habang pasulyap-sulyap sa pagpapalitan niyo ni Lolo Ibong. Maya-maya pa'y lubusan ng nagliwanag ang paligid. Dahan-dahan na akong bumangon sa aking pagkakahiga. 6:30 na ng umagang yon. Pinagmamasdan ko si Lolo Ibong. Nakahiga sa may banig habang may bagyang dugo ang kanyang damit. At nang dahan-dahan na akong tumayo, bigla siyang bumalikwas habang nakatingin sa akin at nakatitig ng matalim, sabay wika ng, "Maning, alam kong nakita mo ang lahat. Huwag ka nang magkaila sa akin. Halatang halata dyan sa iyong mga mata. Wala kang tulog at talagang hinintay mo ang aking pagbabalik. Sandali lamang po. Huwag kang matakot sa akin. Yun ang tinutukoy ko sa iyo. Pagtiwala ka sa akin bilang iyong lolo. Wala akong gagawin sa iyo, Apo. Sa tagal ng panahon ng pinagsamahan natin, gayon din ang iyong mga magulang. Ipapaliwanag ko sa iyo at sana'y maunawaan mo ko sa iyong edad ngayon. Halika't ipagtitimpla kita ng kape habang unti-unti kong binubuksan sa iyo ang nakaraan kung bakit ganoon ang aking anyo nang makita mo ko kagabi. Nakakaramdaman ako ng matinding takot ng mga oras niyon. Subalit si Lolo Ibong yon, hindi ang nilalang na nakita ko kagabi. Kaya habang ipinagtitimpla niya ako ng kape ng umagang yon, patuloy ko siyang tinitingnan habang nagtataka kung paano niyang ginawa ang pagbabago ng anyo. Maya-maya pa'y muli na siyang bumalik sa may mesa, dala-dala ang kanyang tinimplang kape at muling nagwika sa akin ng, "Pagpasensyaan mo na, Apo. Ayaw ko pa sanang sabihin sa iyo ito. Subalit kinakailangan na nawa ay patuloy mo pa rin akong tanggapin bilang iyong lolo. Ang pinagmulan kong lahi ay nanggaling sa lahi ng mga aswang. Ang mga aswang na gabunan, malalakas sila, hindi sila pangkaraniwang aswang. At ang nakita mo kagabi, yun ang tunay kong anyo." "Aswang pulo? Bakit po ganon? Pero ang bait-bait nyo naman po. Di pa po ang mga aswang, kumakain po sila ng tao at nananakit po sila?" "Hindi lahat, Apo. Marami ring aswang ang nagbago. Nagtatago sila sa kanilang anyong tao. Subalit kapag sumasapit ang dilim, ay kaya nilang baguhin ang kanilang anyo. Mas maraming aswang ang hindi pa rin nagbabago. Subalit may mangilan-ngilang tulad namin ang pinili ang magbago at manahimik sa kapatagan. Hindi na ako tulad ng dati, Apo. Mas pinili ko ang tumulong sa mga tao kaysa saktan sila. Kaya naman pinagbuti ko ang aking panggagamot. Bilang aswang, kaya rin namin gamitin ito sa kabutihan at upang dagdagan pa ang aming kaalaman
Lumapit ako noon sa isang matandang albularyo. Tinulungan niya akong magbago. Marami siyang ritual na ginawa sa akin. Kaya naman noon ay sinumpa ko sa aking sarili na hindi na ako muling babalik sa aming pinuno. Ibig niyo pong sabihin, Lo, may lahi rin po kong aswang? Pati na rin po si inay? Ang dugong nananalaytay sa inyo ay nanggaling sa akin bilang iyong lolo at tatay ng iyong inay. Subalit hindi kayo aswang, Apo. Dahil sa paghingi ko ng tulong sa matandang albularyo noon na hindi na magkakaroon ng saling lahi na ako na lamang ang mananatiling aswang at hindi na ang aking magiging anak at apo. Pero bakit hindi niyo po pinatanggal ang pagiging aswang ninyo, Lo? Dapat po noon pa lang ipinatanggal niyo na po yan sa kanya upang maging tulad na po namin kayo. Madaling sabihin niya na po, subalit ang kapahamakan ay maaaring mangyari sa akin. Dahil sa pagbabago ko ngayon, paulit-ulit pa rin akong ginagambala ng aking mga kalahi at upang maproteksyonan ang aking sarili, hindi tinanggal ng albularyong yon ang aking pagiging gabunan. At maliban pa roon, binigyan pa ako ng dagdag kaalaman ng matanda upang gamitin sa panggagamot ang ipinagkaloob niya sa aking kaalaman. Sa kasamaang palad ay wala ng matandang yon at ang aming pinuno noon ay pumanaw na rin. Subalit ayon sa aking nasagap na balita na ang pumalit na pinuno noon sa aming mga aswang ay ang anak ng aming pinuno. Kaya naman magpahanggang sa ngayon, nananatili pa rin sa aking katawan ang pagiging gabunan na sa tuwing makakaharap ko ang ibang mga kalahi ko noon, kaya ko silang labanan sa kahit na anumang uri ng paraan sa panggagamot, gayon din sa pagiging aswang. Sa dami ng mga ibinahaging kwento ni Lolo, nakatingin lamang ako sa kanya noon habang tulala. Natutuba ang nangyayaring yon? Totoo ba ang mga sinasabi sa akin ni Lolo? O nananaginip lang ako ng gising? Pati na rin ang mga nakita ko nung gabi sa kanyang pagpapalit anyo. Kaya naman sa muli kong pagbabalik sa aming tahanan, napansin ni Inay at Itay ang aking katahimikan. Anak, Maning, may sakit ka ba, anak? Bakit ang tahimik mo ngayon? Wala po, Inay. Wala ba? Hindi ka naman dating ganyan. Kaya nakapagtataka lang na wala kang kibo sa iyong kinauupuan. Inay, hindi ko po alam kung paano ko pong sasabihin sa inyo. O nananaginip lang po ba talaga ako o totoo po mga sinabi sa akin ni Lolo? Ang alin, anak? Naaswang raw po siya, Inay. Isa raw po siyang galing sa lahi ng mga gabunan. Subalit nung gabi po, Inay, kitang-kita po talaga ng dalawang mata ko kung paano po siyang nagbagong anyo at tumalon po sa may bintana. Hanggang sa ikwento na nga po sa akin ni Lolo ang nangyari patungkol po sa lahi na kanyang pinagmulan. Totoo po ba yun, Inay? Ay, naku, sinasabi ko na nga ba. Kaya nga ayaw na ayaw kong papuntahin ka ron dahil alam kong balang araw meron kang kakaibang matutuklasan sa iyong lolo. Anak, Maning, wag na wag mong ikikwento ito sa iba ang lahat ng sinabi ng lolo mo dahil maaaring ikapahamak yun ng iyong lolo. Oo, anak, nagmula sa lahi ng mga aswang na gabunan ng iyong lolo. Ngunit ikaw naman ang makapagsasabing hindi siya masama. Mabuti ang lolo mo at nakakatulong siya sa ibang mga tao. Ipinapangako ko po, Inay, wala po kong pagsasabihan patungkol po sa pinanggalingang lahi ni Lolo. Mabait naman po siya hindi naman po siya nananakit. Pero nakakaramdam pa rin po ko ng takot, Nay, dahil baka pagpunta ko po uli ron, hindi niya na po ako makilala at pati po ko sunggaban niya na. Anak, huwag kang matakot sa lolo mo. Ngayong alam mo na ang pinanggalingan niyang lahi, mas lalo kang dapat na matuwa. Tingnan mo naman kami. Simula sa pagkabata namin noon hindi niya naman kami sinaktan. Lalo ka na dahil apo ka niya. Makalipas ang ilang taon, sa pagtungtong ko noon ng 24 anyos, mas lalo kong nakilala si Lolo Ibong. At parabang sa paglipas ng ilang taon, ni hindi man lamang humihina ang kanyang katawan, ni kahit magkaroon man lamang ng sakit, kakaibang matandang yon. Para siyang isang vampirang hindi nangihina. At nang buksan niyang usapin patungkol doon, inamin niya sa akin ang isang itim na bato na matagal ng panahon na nasa loob ng kanyang katawan na nagbibigay lakas sa araw-araw niyang gawain. Sambit pang wika sa akin ng matanda nang magawi kami sa masukal na damuhan habang nangangaso. Alam mo, Apo, may mga bagay rito sa mundo na dapat ninyong malaman. Oot matanda na ang iyong Lolo Ibong, subalit nakasasabay pa rin ako sa pangangaso. Oo nga po, Loy, parang hindi ho kayo napapagod. Samantalang ho ako, malayong edad natin. Kahit nahingalin man lamang parang hindi kayo nakakaramdam.
Yun ay dahil sa bertud na nasa loob ng aking katawan. Walang pinagkaiba sa subo ng mga antingero. May buhay ang itim na batong yon. Kahit na nga ba nanggaling pa sa aking pinagmulang lahi, nagbibigay siya ng pambihirang lakas at ang iba pa nga ay hindi tumatanda ang kanilang pisikal na katawan. Gustuhin ko mang ipasa sa iyo, Apo, subalit ipinangako ko sa aking sarili na wala akong pamamanahan ng bertud na yon dahil ayaw kong matulad kayo sa akin. Tama ng pagiging isang albularyo at yun na lamang ipapasok ko sa iyo hanggang sa lubusan mong matutunan ng panggagamot at hindi ang pagiging isang aswang na gabunan. Ang abilidad na meron si Lolo Ibong, pinagsamang kaliwa at kanan, kaya naman kakaiba ang kanyang lakas, pati na rin ang kanyang kaalaman na kahit na sino man ang kanyang makasagupa, natatalo niya yon dahil sa dalawang uri ng kaalaman na meron siya sa kanyang katawan. Ayun Lolo Ibong, may isang baboy ramo. Ako na pong bahalang pumana sa kanya. Nagpatuloy kami sa aming pangangaso. Panandalian naming iniwan ng isang baboy ramo dahil sa may narinig kaming pagputok ng baril na nanggaling sa kabila malapit kung saan kami naroroon. Maya-maya pa'y nakita namin ang mga kalalakihan. Nasa 5 silang magkakasama. May kanya-kanyang daladalang baril na ginagamit sa panguhuli ng baboy ramo. Sambit pang wika ni Lolo Ibong nang kumprontahin niyang mga yon. Magandang araw sa inyo, mawalang galang na mga iho. Ipinagbabawal ang pangangaso rito gamit ang baril at ang sobra-sobrang pagkuha ng mga ligaw na hayop. Maaari kayong mangaso sa lugar na ito, subalit ang sapat lamang sa inyong pangangailangan. Tugon pa ng isa roon habang may hawak-hawak na isang mahabang kalibre na inilagay niya sa kanyang balikat. At sino ka naman para pagbawalan kami rito? Hindi ikaw ang nagmamay-ari ng lugar na ito. Binigyan kami rito ng permiso para mangaso. Ito't ipapakita ko sa iyo ang papel para ipamukha sa iyo na kahit ilan pa ang barilin naming mga ligaw na hayop rito ay maaari namin yung gawin. At nang tingnan nga ng kanyang Lolo Ibong isang pirasong papel, hindi yun lisensyadong pangangaso. Gawa-gawa lang ng mga kalalakihan upang makapasok sila roon at magawa ang gusto nilang gawin. Muling wika pa ni Lolo Ibong habang nagsasalita sa mga kalalakihan ng, hindi tunay ang papel na ito. Kung ako sa inyo mga iyo, umalis na kayo rito. Delikado para sa kagubatan ang ginagawa ninyo. At kung hindi kayo aalis, may masamang mangyayari sa inyo na hindi nyo inaasahan. Aba tanda, tinatakot mo ba kami? Ayan at pinakita na namin sa inyo ang papel na may permit kaming mangaso rito. Kung ako sa inyong dalawa, kayo ang umalis at hindi kami. Nagpatuloy sa pangangaso ang kalalakihan. Patuloy kong pinagmamasdan noon si Lolo Ibong. Kumunot ang kanyang noo habang may binibigkas na mga salita. Umihip ito sa hangin patungo kung nasa saan ang mga kalalakihang mangangaso. Maya-maya pa, nagulat ang mga ito na sa paulit-ulit na pagkasa ng kanilang mga daladalang baril ay hindi na ito muling pumutok. Ano bang nangyari? Marahil ay naiengkanto tayo rito. Ni isa sa atin ay hindi na pumuputok ang baril. Hindi naman to mga paltik. Ano mga kasama? Ipagpapatuloy pa ba natin ang pangangaso rito? Oo naman. Sayang ang pagtungo natin sa ganda ng gubat na ito. Maraming mga ligaw na hayop. Paano nga natin ipagpapatuloy ang pangangaso kung wala na tayong gumaganang baril? Marami pa nga tayong bala kaso ayaw nang pumutok ng mga daladala nating kargada. Sinasabi ko naman sa inyo, umalis na kayo rito. Hanggat yan pa lamang ang nangyayari sa inyong mga baril. Dahil ang susunod yan kung magmamatigas kayo, maaaring may mangyaring masama sa inyo. Bakit tanda? Ano bang gagawin mo sa amin? Ikaw bang may kagagawa ng lahat ng ito? Sabihin na natin ako nga, may magagawa ba kayo? Bakit ano ba namang kakayanan mo? Iisa ka ng uugod-ugod na matanda. Mga bastos na kayo. Binibigyan na nga kayo ng babala. Ayaw pa ninyong umalis sa gubat na ito. Wag na wag kayong magpapaabot ng dilim dahil kung magkagayon, hindi nyo malilimutang karanasan ng mangyayari sa inyo. Isa ka pa. Hintayin nyo lamang na maayos ang kargada namin at ipagpapatuloy pa rin namin ang pangangaso. Walang bababa. Papatunayan natin sa dalawang ito na walang mangyayaring masama sa atin dito. Kung ano-anong uri na ng pag-aayos ang kanilang ginawa, kinalas ang kanilang mga baril. Subalit sa paulit-ulit nilang pagkalas, ni hindi pa rin ito pumuputok. Ewan ko ba kung anong uri ng dasal ang ikinarga noon ni Lolo. Paano na tayo nito ngayon? Unti-unti nang dumidilim ang paligid. Nasaan na yung dalawa? Sinong dalawa? Yung matanda at ang binatang kasama niya. Ewan ko, siguro umuwi na. Papadilim na eh. Paano tayo ngayon dito? Paano kung totoong sinasabi ng matanda?
Isa ka pang nagpapaniwala sa matandang yon. Pagsiga ka na nga lang ng apoy ron. Mag-iihaw tayo ng baboy ramong nahuli natin. Makalipas ang ilang oras, umuwi na kami noon ni Loloy Bong. Subalit habang nagluluto ako ng pagkain, panandali ang nagpaalam ang matanda. May babalikan lang umano siya sa kagubatan. Na kahit na hindi man niya sabihin sa akin ang mga oras na yon, alam ko na ang mga kalalakihan ang kanyang babalikan para takutin. O eto ang alak, masarap na pulutan ng baboy ramo. Diba wala namang nangyari sa atin? Ang matanda talagang yun tanda-tanda na wala pang kinatandaan. O tagay, bukas na bukas rin. Pagpapatuloy na natin ang pangaso. Mukhang gumagana na yung mga baril Pero habang nandito kanina yung matanda, namumula na lamang ang daliri ko sa kakalabit ng gatilyo ni hindi pa rin pumuputok. Subukan mo nga uli. Paputukin mo nga dyan sa itaas kung talagang gumagana na nga ba yung baril natin. Isa-isang pinaputok ang baril. Pare-parehong gumana nga ang lahat ng yon. Subalit matapos ang pag-alingaungaw ng putok, nagulat ako dahil sa aking narinig. Kagad kong sinundan noon si Lolo gamit ang daladala kong gasera. Ni hindi ko na siya inabutan noon dahil sa napakabilis niyang nawala sa aking paningin. Maya-maya pa habang patuloy kong binabaybay ang daan patungo sa kalalakihan, may mga sunod-sunod na putok uli akong narinig na nagmumula sa kanilang kinaroroonan. Pabulong na wika ako pa nun sa aking sarili habang nagmamadali sa aking paglalakad. Ano na kayang nangyayari doon? Bakit sunod-sunod na naman ang pag-alingaungaw ng putok? Hindi kaya si Lolo Ibong ang pinapuputukan ng mga yon? Hanggang sa unti-unti akong makalapit sa kanila, kitang-kita ko noon ang siga ng apoy at ang kanilang pagiging aligaga na kung saan-saan nakatutok ang kanilang mga baril. Minsan nandun sa kanan, minsan naman ay nasa kaliwa na para bang may hinahabol ang kanilang paningin na hindi nila alam kung saan nila itututok ang kanilang kargada. Andun siya sa kaliwa. Hindi nasa kanan, paputukan nyo. At dahil sa bilis ng mga nangyayari, tuloy-tuloy ang pagalingaw-ngaw ng putok na para bang patuloy silang nangangaso, subalit hindi nila makita ang tamang target. Ano ba kasi yan? Isang alimaw. Para siyang isang malaking aso Pero parang taong nakatayo at ang kakapal ng kanyang balahibo habang may mahabang paangilat kuko. Ano nang mangyayari sa atin? Papaubos ng bala natin dito. Ang bilis niya. Hindi man lamang natin tamaan. Hanggang sa magulat na lamang sila na nanduro na ang isang kakaibang nilalang sa kanilang likuran. Diyos ko po, ano ang isang yan? Nakakatakot ang itsura niya. Lumayo ka rito at kung hindi ka aalis, patuloy ka naming papuputukan. Layas! Subalit patuloy pa ring mahinahong lumalakad ang nilalang papalapit sa kalalakihan. Kitang-kita ko noon ang namumulang mata ni Lolo Ibong habang nasa kakaibang anyo ng pagiging gabunan. At sa pagkakataong yon, muling nanahimik ang pagpapaputok ng baril na kahit na ilang beses pa man nilang kalabitin ay wala pa ring umalingaw-ngaw na putok. At ang natatandaan ko lamang noon na sinabi sa akin ni Lolo Ibong na kapag talagang nakatutok sa kanilang baril dahil sa bertud na nasa loob ng kanilang katawan, hindi ito pumuputok. Maliban na lamang kung may panudla ang kalaban o may kaalamang pangontra ang gumagamit ng baril. Hanggang sa marinig ko na lamang ang pagtangis ng mga kalalakihan at isa-isa silang bumulagtas sa lupa. Wika pa ng isa roon habang nagmamakaawa. Alis na kami rito. Huwag mo na kami saktan. Mamamatay na kami sa takot. Anong uri ka ba ng nilalang? Ikaw ba ang tagapagbantay sa gubat na ito? Nag-iwan ng bakas ng kalmot si Lolo Ibong sa katawan ng mga kalalakihang yon bilang tanda at takot na hindi na silang muling bumalik roon para mangaso. Halina kayo. Mamamatay tayo rito. Iwan nyo na yung mga sandatang yan. Pati na rin yung mga baboy ramo. Hindi na natin yung kailangan. Ang kailangan natin ay mabuhay. Habang patuloy akong nakatago sa masukal na damuhan, nagulat na lamang ako nang marinig ko ang boses ni Lolo Ibong na nanduroon sa aking likuran. Maneng, alika na't umuwi na tayo. Lolo Ibong? Kanina lang nandun kayo. Bakit nandito na kayo ngayon sa aking likuran? Huwag ka nang magtaka sa akin na po. Kilala mo na ako. 2 uri ng kakayanan ang meron ako. Kaya hindi na bago sa akin yon. Ang mahalaga ay ginagamit ko ito sa kabutihan upang pangalagaan ang kalikasan at mga tao. Oo't nangangailangan pa rin ako ng karne ng hayop. Subalit ang sapat lang ang kailangan ko. Hindi tulad ng mga yon na pang sariling interes na lamang ang kanilang ginagawa na halos ubusin ang mga baboy ramo rito para lamang ibenta sa kapatagan. Sumunod na lamang ako kay Lolo Ibong sa aming paglalakad. Mas lalo kong humanga sa matanda na sa kabila ng kanyang pagiging aswang at manggagamot, totoo ang kanyang sinasabi. Ginagamit niya ang lahat ng yun sa kabutihan
para makatulong sa mga tao. Maya-maya pa nang muli kaming makarating sa aming tahanan, naupo ang matanda sa kanyang tumba-tumbang upuan na para bang may malalim na iniisip hanggang sa tawagin niya ako at buksan ang usapin patungkol sa pagpapasa ng kanyang kakayanan at wala umano siyang ibang pagpapasahan kundi ako lang. Alam mo Apo Maneng, matanda na rin ang lolo ibong mo. Gusto ko na bago man lamang ako pumanaw ay may pasa ko sa iyo ang aking kaalaman patungkol sa panggagamot at hindi para maging aswang na tulad ko. Ano po, Lolo Ibong? Tuturuan niyo ho akong manggamot? Noon pa man ay sinabi ko na yan sa iyo Apo. Subalit bata ka pa noon at hindi mo pa nauunawaan. Marahil sa edad mong yan, siguro ito ng tamang panahon para ipasa ko sa iyo ang aking kaalaman. At ang libretang ibinigay pa noon sa akin ng matandang albularyo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng yon. Subalit may proseso kang kinakailangang pagdaanan. Hindi mo makukuha ang isang bagay ng ganoon kadali. Sa loob ng 49 na araw, lilinisin natin ang buong mong katawan at ang iyong kaluluwa ay kailangang lubusang magliwanag upang kalugdan ka ng Panginoon. Handa ka bang ilaan ang iyong sarili at tulungan ako sa aking mga misyon habang nandirito pa ako sa lupa at may buhay? Tinatanggap ko, Ulo. Sayang ang pagkakataong ito. Marami ang gustong matuto ng tulad ng kaalaman mo. Subalit wala silang makitang tamang guro. Habang ako naman, ito na yung aking pagkakataon. Kailan ho ba tayo magsisimula, Lo? Sa makalawa Maneng, sakto araw yon ng Biyernes. Pagsisimula ka sa iyong pagdarasal, mataimtim na pagdarasal. Isuko mo sa Panginoon ang lahat ng iyong kasalanan, mga pagkakamali sa isip at sa gawa, habang patuloy mong inuusal ang mga dasal na ipagkakalob ko sa iyo. At kapag naramdaman mong unti-unti kang gumagaan, ibig sabihin lamang nun ay unti-unti kang kinalulugda ng Panginoon at ang awang nanggagaling sa Kanya ang magbibigay sa iyo ng lakas upang lubusang mapagana ang mga pambihirang usal na nagmumula sa libreta. Simula sa gabing yun ay hindi na ako makatulog ng maayos. Paulit-ulit kong iniisip ang mga sinabi ni Lolo Ibong. Madalas na nga pala akong nakatira sa kanyang tahanan dahil ipinagbilin sa akin ni Inay na bantayan ko ang aking Lolo Ibong sa kanyang patuloy na pagtanda. Makalipas ang ilang araw, sumapit na nga ang araw ng Biyernes. Inilagay ng matanda sa aking harapan ng pulang libreta. Sambit pang wika nito sa akin habang nakangiti. Eto Apo ang pulang libreta. Lahat ng nakasaad riyan ay mga lihim na salita ngayon mo pa lamang malalaman. Mahiwaga ang mundong ito na kahit ako mismo noon nang makilala kong matandang albularyo, hindi ako makapaniwalang ang mga nakasaad riyan ay tunay na malalakas na sa pamamagitan lamang ng mga salita ay kaya mong tumulong sa mga tao at kaya mo ring magpabagsak sa pamamagitan lamang ng mga usal na maaari mong matutunan sa pulang libreta. Hayaan niyo po, Lo, pagbubutihin ko pong pag-aaral nito dahil humahanga ho ko sa inyong kakayanan. Sa mga oras na yun ay may dumating na isang lalaki. Habang abala ko sa aking pagbabasa, pinagmamasdan ko ang kanilang pag-uusap. Kitang-kitang takot sa lalaking yon habang nakayukong hindi tumititig sa aking lolo. At ang naririnig ko pa sa kanilang usapan patungkol sa paghingi ng tulong sa aking Lolo Ibong. Wika pa ng pasyente habang nagsasalita ng, "Pasensya ka na Ibong sa paglapit ko sa iyo. Wala na akong ibang mahinga ng tulong. Kilala kita at alam kong pinagmulan mo. Marahil ay hindi mo ko kilala pero nagmula rin ako sa iyong angkan ng mga aswang nagabunan. Naparito ako ngayon upang tuluyang magbago. Sana Ibong ay matulungan mo rin ako tulad ng pagbabagong ginawa mo sa iyong sarili. Anong pangalan mo?" "Ako si Amano at kasama kong pamilya ko, subalit nananatili silang nakatago. Sinimulan ko muna sa aking sarili dahil kahit ako mismo ay nakakaramdam ng takot sa iyo. Huwag kang matakot Amano, alam kong nararamdaman ninyo. Ituring ninyo kung kakampi. Ikaw muna ang aking unang gagamutin at pagkatapos mo, pwede mong dalahin dito ang iyong pamilya. Subalit papipiliin ko kayo kung nais nyo bang tanggalin ang pagiging aswang na gabunan o mananatili pa rin yan sa inyo. Subalit mawawala ang pagkauhaw sa dugo, gayon din ang pagkagutom sa laman ng tao. Na kapag hindi nyo na nararamdaman ang lahat ng yon, unti-unti na kayong lubusang magbabago. Subalit may mahabang ritual tayong gagawin at ang ritual na yon ay aabot ng 3 linggo. Kahit na umabot pa ng 1 taon Ibong, gustong gusto ko nang magbago, gayon din ang pamilya ko. Kung gayon,
kinakailangan mong bumalik bukas. Kagad nating sisimula ng ritual. Ihahanda ko muna ang lahat ng aking kinakailangan. Sandali lang, Ibong. May pag-asa pa ba akong magbago? Oo naman, huwag mong pagdudahan ang iyong sarili. Kahit na sino man ay may pag-asa pang magbago kung gugustuhin. Subalit, Ibong, maraming tao na akong napaslang at ang karamihan pa ron ay ang mga walang muwang na bata. Kung bibilangin sa iyong kamay at paa, marahil ay mas marami akong napaslang kesa sa iyo. Lalo na sa mga panahon noon dahil sa isa ko sa alalay ng dating pinuno. Subalit dahil sa hindi ako binitawan ng isang matandang albularyo para magbago, gayon din sa aking kagustuhan, sinunod ko ang lahat ng kanyang mga utos. Gayon din ang ritual na isinagawa niya sa akin noon hanggang sa lubusan na akong magbago. Eto ko ngayon, mapayapang nakakatulong sa mga tao. Maraming salamat, Ibong. Nagkakaroon na ako ngayon ng pag-asa na mapigilan ang sarili ko na hindi na muling pumaslang ng walang kamalay-malay na tao. Kinabukasan habang abala ako sa aking pag-aaral, muling bumalik ang lalaking yon. Nakahanda na si Lolo Ibong para sa kanilang gagawing ritual. Nagtirik siya ng kandilang pabilog. Habang ako naman ay pasulyap-sulyap silang tinitingnan. Pinaupo ang lalaki sa gitna habang inilalagay ni Lolo Ibong ang kanyang kanang kamay sa ulo ng pasyente. Maya-maya pa'y napansin kong unti-unting namamatay ang ilaw ng mga kandila. Wala namang malakas na hangin ng mga oras na yun. Nagmusta si Lolo ng kanyang kamay sa paligid. Isa-isa muling sinindihan ang mga kandilang nawala ng apoy at muling ipinagpatuloy ang kanyang ritual. Napansin kong tila nasasakta ng lalaking yon. Umingiwi siya sa bawat pagbigkas ng mga usal at para bang patuloy na namimilipit. Wika pa ni Lolo Ibong kay Amano. Tiisin mo lamang ito dahil sa hindi handang iyong katawan sa mga usal na kinakailangan kong bigkasin. Masakit ito para sa iyo. Subalit kinakailangan ko itong gawin at kapag napagtagumpayan mo ang mga usal na ito, hindi ka na muling tatabla ng kahit na anumang uri ng usal na nanggagaling sa akin. Unti-unti nitong lilinisin ang iyong pisikal. Pati na rin ang iyong kaisipan, lalong-lalo na ang bertud sa loob ng iyong katawan na ilang taon na rin kumokontrol sa iyong mga desisyon. Napakainit, Ibong. Hindi ko alam kung kakayanin to ng pamilya ko. Para akong sinisilaban ng buhay sa aking katawan na ang pakaramdam ko para akong malulusaw dahil sa init. Alam kong kaya mo yan para sa iyong pamilya. Hindi ko maaaring itigil ang ritual na ito. Dahil kung gagawin ko yon, paulit-ulit lamang tayong magsisimula. Ituon mo ang iyong atensyon sa panalangin. Humingi ka ng tulong sa itaas hanggang sa makita mo sa iyong pagpikit ang mga liwanag na patungo sa iyong katawan. Maya-maya pa habang tumatagal ang ritual, dahan-dahan na ring tumatahimik si Amano na kung unay sobra siyang mamilipit. Unti-unti ko nang nakikita sa kanyang mukha ang aliwalas. Ganyan nga, Amano. Tanggapin mo sa iyong buong katawan ang liwanag. Nagmumula yan sa itaas, patungo sa iyong buong katawan hanggang sa lubusang gumapang sa iyong puso at matanggal ang negatibong enerhiya sa lahat ng parte ng iyong katawan. Apo Maneng, nawawala ang iyong konsentrasyon. Ipagpatuloy ang iyong pag-aaral. Opo, Lolo Ibong. Pasensya na po. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan na ngang nagamot itong si Amano habang ako naman ay patuloy ring lumalalim sa aking pinag-aaralan. Hanggang sa isang araw, muling bumalik si Amano sa aming tahanan noon. Bitbit ang kanyang pamilya. May 2 anak, isang babae at isang lalaki. Habang ang kanyang asawa naman ay may mahabang buhok na kulot na ginagamit niyang pangtakip sa kanyang mukha. Pabuti naman at dinala mo na rito ang iyong pamilya, Amano. Huwag kayong matakot sa akin. Katulad rin ninyo ako. At kung anumang nangyaring pagbabago kay Amano, yun din ang gusto kong mangyari sa inyo. Sa araw ding yon, kaagad na isinagawa ni Lolo ang pangalawang ritual, ang pagtulong sa pamilya ni Amano. Sabay-sabay silang ginamot ni Lolo Ibong at sa hindi ko inaasahan, tinawag ako ni Lolo upang tulungan siya sa ritual na kanyang gagawin. Maneng, sandali lamang. Halika rito. Hawakan mo ang tungkod na ito at itapat mo sa ulo ng 2 bata. Yan lang ang maaari kong gamitin sa kanila. Alam kong hindi pa naman sila ganoon kasama. Hindi tulad ni Amano at ng kanyang asawa. Pagapangin mo ang usal na itinuro ko sa iyo, ang usal ng paglilinis. Dahil hindi kakayanin ng 2 batang yan
ang dasal na gagamitin ko sa asawa ni Amano. Binigkas kong mga usal. Pinagapang ko sa tungkod na itinapat ko sa ulo ng dalawang bata. Kakaibang tungkod na yon. Para siyang dalawang ahas na magkapulupot. Subalit sa ginawa kong yon, sa ilang minutong nakalipas, nawala ng malay ang dalawang bata. Muling wika pa sa akin ni Lolo Ibong, pati na rin kay Amano. Huwag kayong mag-alala. Hindi mapapahamak ang inyong anak. Pagtiwala kayo sa akin. Hindi lang kinaya ng kanilang katawan ng usal. Subalit sa kanilang pagising, may malaking pagbabago na sa kanila. Kasabay ninyong mag-asawa, di hindi na sila magkakaroon ng pagnanasa sa laman ng tao at dugo. Makalipas ang ilang linggo, natapos ko ng 49 na araw na pagdarasal, kasabay ng pagbabago ng pamilya ni Amano. Tuwang-tuwa sila roon na sobra-sobrang pasasalamat kay Lolo Ibong. Muling wika pa ni Amano habang nakayakap sa aking lolo. Maraming salamat, Ibong. Hindi ko akalain na may isasama ko ang aking pamilya sa aking pagbabago. Ito ng pagkakataon namin upang lubusang mamuhay ng tahimik. Maniniraan kami sa kapatagan na parang normal na tao. Tulad mo, Ibong, na pinili ang gumawa ng mabuti kaysa gumawa ng masama. Huwag kayong magpasalamat sa akin. Instrumento lamang ako para sa inyo. Pagpasalamat kayo sa ating Panginoong may likha dahil siya mismo nagbigay ng pagkakataon para sa inyo upang lubusang magbago. Masayang umalis ang pamilyang yun sa tahanan ni Lolo Ibong. Nakita ko rin ang tuwa sa mukha ni Lolo na sa kabila ng lahat, hindi lahat ng aswang ay masasama dahil marami rin ang gustong magbago. Wala nga lang ibang taong nakakatulong sa kanila dahil sa natatakot silang lumapit sa mga albularyo at nahihiya sa kadahilan ng nasa lahi sila ng pagiging aswang. Isang araw, may nagtungo sa aming tahanan ng dalawang lalaki. Iniimbitahan kami na magtungo sa kanilang lugar dahil sa nalalapit umanong okasyon na kinakailangan umanong presensya ni Lolo Ibong para sa pagdiriwang na yon. Subalit may kakaibang ikinikilos ang dalawang lalaki. Wika pa ni Lolo Ibong patungkol sa imbitasyon. Alam ninyo, matagal na akong hindi nagtutungo sa inyong teritoryo. At anong uri naman ang okasyon ng magaganap? Alam ko namang batid ninyo na hindi na tulad ng ginagawa ninyo ang ginagawa ko. Matagal na panahon na ang nakalipas nang muli akong magawi roon. At bakit pa ako iniimbita ng bagong pinuno? Iginagalang ka namin, Ibong, dahil sa naging kanang kamay kanang na mayapang pinuno. Kaya naman naparito kami upang imbitahan ka sa nalalapit na okasyon sa utos ng aming pinuno. Gusto ko lamang niyang makita at ipabatid sa iyo na hindi ka naming kalaban. Marami nang tumitiwalag sa ating samahan at isa ka na ron. Kaya naman gusto ng pinunong manumbalik ang ating pagkakaisa kahit na magkaiba pa tayo ng ginagawa. At sana'y pagbigyan mo ang kanyang paanyaya, Ibong. Sige, pagtutungo ako sa nasabi ninyong okasyon. Subalit wag na wag kayong magkakamali dahil kung sino man ang maaaring kumalaban sa akin, hindi ko kayo pagbibigyan. Pabuti akong kaibigan at sana'y ganun din kayo. Wag na wag ninyo kaming gagalawin, lalong-lalo na ang aking apo. Sumang-ayon si Lolo Ibong sa pakiusap ng dalawa na kahit na matagal ng panahon siyang hindi natungo sa nasabing lugar, pinagbigyan niya pa rin ng paanyaya dahil sa ang pumalit na pinuno ay ang anak ng dating pinunong matanda na pinagsilbihan pa noon ni Lolo Ibong ng mahabang panahon. Pagtatalong wika ko pa kay Lolo nang makaalis ang dalawa sa kanyang tahanan. Lolo naman, nagtitiwala ka pa rin sa kanila. Napakadelikado na magtungo pa ron. Alam nyo namang traidor ang mga yan. Paano na lamang kung patibong ang pag-imbita nilang yon? At anong uri ng okasyon ang gaganapin? Sigurado kong ang mga pagkain nilalatag sa mesa ay parte ng katawan ng tao. Masisikmuran nyo pa rin ba yon? Na tingnan at titigan ang kinakain nila? Alam ko ang pinupunto mo, Maning. Tulad ng sinabi ko sa dalawang yon, wag na wag silang magkakamali sa atin. Dahil kung magkagayon, yun ang maaaring maging mitya ng kanilang pagkamatay. Ang isang imbitasyon na ikauubos ng kanilang lahi dahil sa kagagawa ng kanilang bagong pinuno. Sa makalipas ng ilang araw, isinama nga ako ni Lolong patungo sa nasabing lugar. Ay kalayuan ng binaybay naming daan. Matarik na bundok, wala ni isang mga tahanan sa aming dinaanan. At habang patuloy naming binabaybay ang daan,
may nakita akong isang lalaking sugatan, isang magsasakay yon, duguan ang kanyang damit. Nagtatago siya sa masukal na damuhan habang hawak-hawak ang kanyang matalim na tabak. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Lolo Ibong, may tao ron. Ayun siya't nakadapa. Dahan-dahan namin yung nilapitan hanggang sa makita ang malaking sugat sa kanyang tagiliran. Isang malalim na sugat ang natamo ng magsasakang yon. Ano bang nangyari, Manong? At bakit nandito kayo? May bumitbit sa akin dito. Isang nilalang. Napakalakas niya. At ang matalim niyang kuko ay tinarak niya sa aking tagiliran. At nang magkaroon ako ng pagkakataong gamitin ang aking tabak, tinamaan ko siya na naging dahilan ng kanyang paglikas. Kagabi pa akong nandirito at hindi ako makaalis dahil sa aking sugat. Lapatan mo, Maning, ng pangunahing panglunas. Malalim ang kanyang sugat. Walang ibang may kagagawa nito kundi ang gabo ng aswang. Matalim at may kakaibang lakas ang kanilang mga kamay. Kayang-kaya nitong tumagos sa katawan ng isang normal na tao. Huwag kang mag-alala, Iho. Gagamutin namin ang iyong sugat at bibigyan ka namin ng sapat na lakas hanggang sa makababa ka sa bundok na ito. Halika't magtiwala ka sa akin. Gagamutin kita. Ibaba mo na yung tabak mo dahil may tatapal ako dyan sa iyong sugat upang maampat ang pagdurugo. Makalipas ang ilang minutong gamutan, muling nanumbalik ang lakas ng magsasaka hanggang sa dahan-dahan siyang mag-isang nakatayo. Maya-maya pa'y nagpaalam na sa kanila upang baybayin ang daan pababa ng bundok na yon. Tingnan niyo, Hulo, wala pa rin silang tigil sa pagpaslang ng tao. Paano natin silang pagkakatiwalaan? At kung hindi nakatakas ang lalaking yon, marahil ay sasama siya sa handa. Basta ihanda mo ang iyong sarili, Maning. Doon natin lubusang malalaman ang kanilang pinaplano. Kayo pong bahala, Lo. Muling ipinagpatuloy ang aming paglalakad at sa makalipas ng ilang oras, may nasipat na akong iilang mga kubo at habang papalapit pa lamang kami, may mangilan-ngilan nang sumalubong sa amin. Nakangiti silang lahat. Dinala kami sa nasabing tahanan ng pinuno at sa pagdating nga namin doon, maayos naman kaming pinapasok. Sambit pang wika ng pinunong yon habang kausap si Lolo. Welcome sa ating teritoryo, Ibong. Matagal-tagal na panahon na rin hindi kita nakita. Akala ko hindi ka tutugon sa aking paanyaya sa inyo. Mabuti na lamang at hindi ako nabigo. Mahabang panahon ang pinagsamahan namin noon ng iyong ama. Subalit pinili ko ang magbagong buhay. Sumang-ayon ako sa inyong paanyaya upang muling makita ang lugar na ito. Gayon din ikaw na pinamanahan ng pumumuno ng iyong ama. Nagpapasalamat ako sa inyong imbitasyon at pinagkatiwalaan niyo rin ako sa kabila ng pagiging taliwas ko sa inyo. Wala pa rin pinagbago ang lugar na ito. Patuloy pa rin ang pangingilabot ng aking mga balahibo dahil sa paligid ng inyong mga tahanan. May mga bungo pa rin akong nakikita, mga buto ng tao, gayon din ang mga buto ng hayop. Pakiusap ko lamang sa inyo, nawa sa okasyon na inyong gaganapin mamayang gabi, ay wala sana kayong ihain na katawan ng tao bilang respeto sa akin, lalong-lalo na sa aking apo na hindi pa sanay makakita ng ganyang uri ng pagpaslang. Oo naman, Ibong, pasusunod ang kagustuhan mo. Salamat, Salazar. Saan bang maaari naming silid dito? Pwede ba kaming bahagyang magpahinga? Sinamahan kami ng isang lalaki roon, nagtungo sa isang maliit na kubo. Doon daw umano kami panandaliang mananatili na hanggang sa pagsapit ng dilim, doon pa lamang magsisimula ang okasyon. Ang presko sa kubong ito. Yun nga lang, Lo, may kakaibang amoy. Animoy nanggagaling sa paligid. Sigurado ka bang mananatili tayo rito hanggang gabi? Oo naman na po. Kabisado ko ang lugar na ito. Mukha namang mapagkakatiwalaan si Salazar. Yun ay kung meron siyang dignidad at isang salita. Halika, Maneng, nakikita mo ba ang gitnang yon? Alin ho dyan, Lo? Yung may mga nakatayong kahoy, dyan isasagawa ang okasyon. May mahabang mesa habang magsisindi sila ng apoy sa gitna. Hindi ko alam kung papapasukin tayo riyan dahil dyan nila ginaganap ang pag-aalay. Dahil sa haba ng aming nilakbay, nakaramdam ako ng matinding pagod. Nakahimbing ako ng mga oras na yun at sa makalipas ng ilang oras, namulat na lamang ako nang may marinig akong mga sumisigaw at sa pagsulyap ko sa paligid, madilim na ang lugar. 7:30 na pala ng gabi. Dali-dali akong tumayo at hinanap si Lolo Ibong. Nanduroon siya sa labas ng kubo. Nakita kong may kausap siya roon. Rinig na rinig kong kanilang usapan. Wika pa ng isang babae patungkol sa gaganaping okasyon. Mang Ibong, kilala niyo naman ho ako.
Matagal ko na rin gustong kumala sa samahang ito at ngayon ko lamang nakita na muli kayong nagbalik. Iginagalang ko ho kayo dahil alam kong isa kayo sa naging mabuting kanang kamay ng dating pinuno. Iba na ho ang pamamalakad ngayon dahil iba ho ang ugali ng kanyang anak na kahit ho kami ay sinasaktan din ho nila kapag nagkakamali. Marami na rin ho sa amin ang napaslang dahil kapag sumusuway ho sila, hindi na ho sila inaabutan ng bukas at ayon ho sa narinig ko, ang imbitasyon ho na pagtungo ninyo rito ay isa ho ang inyong katawan ni aalay sa okasyon. Gayon din ho ang inyong apo. Sigurado ka ba riyan, Lita? Opo, Mang Ibong, nasa inyo pa rin po ang tiwala ko at wala ho sa aming bagong pinuno na kung tutuusin kung nandito pa ho kayo, maaaring kayo ho ang pumalit na pinuno namin. Kung gayon, maraming salamat sa paalala mo. Huwag kang mag-alala at mag-iingat kami ng aking apo. Sige na't magtungo ka na roon. Baka pagdudahan ka pa ng pinuno at may gawin pang masama sa iyo. Makalipas ang ilang oras na pagpapatuloy ng okasyon, may nagdala ng pagkain sa aming tinutuloy ang kubo. May dinuguan at iba't ibang uri ng pagkakaluto ng karne. Sambit pang wika ni Lolo Ibong nang makita iyon. Wag na wag kang kakain yan, Maneng. Hindi yan hayop. Hindi tumupad sa aming usapan ng pinuno. Ang sabi ko sa kanya, wag na wag nila tayong paghahainan ng pagkain na tulad niyan. Itinago pa nila sa pagkakaluto ng dinuguan at iba't ibang uri ng putahe. Tarantado talaga ang pinunong yan. Isa-isa naming itinapon iyon ni Lolo sa labas ng kubo. Maya-maya pa, may mga narinig kaming patuloy na pag-alulong. Unti-unti iyong lumalapit sa kubong pinagkukublihan namin. Umanda ka, Maneng. Papapalaban tayo ngayong gabi. Malayong malayo sa ugali ng kanyang ama itong si Salazar. Pinapunta pa niya tayo rito upang gamitin lamang na alay sa kanilang okasyon. Inuubos niya ang aking pasensya. Hanggang sa may narinig kaming nagsalita sa labas ng kubo. Ibong, lumabas na kayo riyan. Napaliligiran namin ang kubong ito dahil kayo ang iniintay naming alay. Wala kang kasing sama, Salazar. Bata ka pa lamang noon. Ipinagmamalaki ka na sa akin ng iyong ama. Subalit ano ang nangyari? Wala kang kasing sama. Pati ba naman ako at ang aking apo ay gusto mo ng sentensyahan sa okasyong ito. Subalit nagkamali ka, Salazar. Umanda ka sa ginawa mong ito. May kalalagyan kayo. Gayon na rin ang iyong mga alagad na nagtitiwala sa iyong kasamaan. Sa pagsilip ko sa kubong yon, marami pa akong nakitang gumagapang sa lupa. Dahan-dahan silang patungo sa aming kinaroroonan habang ang kanilang pinuno ay nananatiling nakatayo na patuloy na humahalakhak. Masyado kang magtiwala, Ibong. Akala ko ba matalino ka? Kaya ka kinuwang ka ng kamay ng aking ama. Kunin ang dalawang yan at dalahin doon upang gamiting alay. At sa mga nagtatangkang lumapit, pambihirang lakas ang ipinapakita ni Lolo Ibong na sa kabila ng kanyang edad, tumitilapon ang mga yon at sa pamamagitan lamang ng kanyang matatalim na kuko, gayon din ang kanyang pangil. Nakipagsabayan siya sa kanyang mga kauri na hindi siya gumamit ng karunungan sa kanan. Kitang-kita ko ang kanyang namumulang mata habang iniisa-isa roon ang mga lumalapit na gabunan. Bakit hindi ninyo kayang matandang yan? Sugurin niyo siya at kunin din ang kanyang apo. Gamit ang kaalamang itinuro sa akin ni Lolo, isa-isa ko ring pinapaslang ang mga lumalapit sa akin. Malalakas na uri ng usalang ginagamit ko, samantalang si Lolo Ibong ay pinanindigan ng kanyang pagiging gabunan upang ipakita sa pinunong yon kung gaano siya kalakas. Sino pang susugod sa akin? Sige, ipaparamdam ko sa inyo ang pagiging tunay na gabunan. Maninga po, gamitin mo ang lahat ng itinuro ko sa iyo. Paslangin mo ang mga yan at huwag kang gagamit ng awa. Ikaw ang aking sugo upang paslangin ang mga gabunan. Maya-maya pa'y may napansin ako na ang ibang mga gabunang nandoon bumaliktad sa pinunong si Salazar. Imbis na paslangin kami, nakipagtulungan pa ang mga yun sa amin. 6 silang magkakasama na patuloy ring pinapaslang ang mga alagad ni Salazar. Sa inyo kami, Mang Ibong. Matagal na kami nagtitimpi sa mga ito. Lalong-lalo na sa pinunong yan. 4 na sa aming kasamaan ang kanilang tuluyang pinaslang. At ito ng pagkakataon upang makapagigante para sa aming mga namayapang kasamahan.
Kakaibang uri ng digmaan ang naganap na imbis na okasyon at kasiyahan na aming inaasahan, isang malaking patibong pala na hinilaan para sa amin ni Salazar. Maneng, tulungan mo ako. May sugat ako sa aking leeg. Hindi ko na kayang tumayo. Humingi ng tulong ang isang gabunan kay Manning. Meron siyang malalim na kagat sa kanyang leeg. Kagad niya itong hinila sa gilid. Muling wika pa ng nilalang kay Manning. Maneng, kung mamamatay man ako, huwag niyong pababayaan ang iba pa naming mga kasamahan. Ibubuwis din nila ang kanilang buhay upang makalaya lamang sa pamumuno ni Salazar. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ka mamamatay. At tayong magwawagi sa labang ito. Maiwan muna kita riyan upang matulungan ko roon ang iba pa nating mga kasamahan. Nagpatuloy ang pakikipagdigmaan ng maglolo hanggang sa unti-unti nilang naubos ang mga nilalang. Gayon din ang kanilang pinunong si Salazar na pinaslang ng kanyang lolo Ibong. Tama na ho yan, Lo. Wala na hong buhay si Salazar. Akala ko malakas siya. Wala rin palang binatbat. Patawad. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Ang ilan sa tumulong sa kanila sa digmaang yon, nagtamo ng malalalim na sugat. Kaya naman ang ginawa ng kanyang lolo Ibong, isa-isa niya yung ginamot. Kumuha siya ng kakaibang bulaklak, may napakabahong amoy. Gamit ang kanyang sinaunang kaalaman, isa-isa niya yung itinapal roon. Nanatili ng ilang araw sa bundok. Isa-isang sinunog ang mga katawan ng nilalang. Gayon din ang ibang mga tahanan. At nang unti-unting gumaling ang ibang mga kasamahan, sambit na wika pa kay lolo Ibong ng babaeng unang nagbigay ng babala patungkol sa pag-aalay. Maraming salamat, Mang Ibong. Nakalaya rin kami sa pamumuno ni Salazar. Ang akala namin patuloy kaming mananatili sa takot at isa-isang papaslangin sa tuwing sumusuway kami sa kanya. Mang Ibong, maaari niyo ho ba kaming pamunuan? Alam mo, Lita, hindi na ako maaaring mamuno sa inyo. Tumaliwas na ako sa ganyang gawain. Subalit kung gusto niyong lubusang magbago, maaari kayong magtungo sa aking tahanan. Doon ay isa-isa ko kayong gagamutin hanggang sa piliin ninyong manirahan sa kapatagan upang makisalamuha sa mga normal na tao. Maraming aswang na rin akong ginamot at hindi na bago para sa akin yon. Kagad naman silang sabay-sabay na sumang-ayon at nang lubusang makapagdesisyon, sumama silang patungo sa tahanan ni Lolo Ibong. Sa pagkakataong yon, hindi na lang si Lolo ang nanggagamot, pati na rin ako ay tumulong upang tanggalin ang kanilang pagiging gabunan. Makalipas ang ilang linggo, tuluyan na nga silang gumaling. Mas pinili nilang tanggalin ang bertud sa kanilang katawan. Wala na ang kanilang abilidad bilang isang gabunan. Subalit na natili sila sa tahanang yun ni Lolo Ibong. Hindi para pamunuan sila, kundi para turuan din ng panggagamot. Sigurado ho ba kayong tuturuan niyo rin ho kaming manggamot, Mang Ibong? Oo naman. Mas mabilis kayong matututo sa panggagamot dahil sa nanggaling kayo sa dilim. Mas mauunawaan ninyo kung gaano kaganda ang liwanag. Tulad ng nangyari sa akin. Ang kaibahan lamang natin, normal na kayong tao. Hindi tulad ko na nananatili pa rin sa aking katawan ng pagiging gabunan. Subalit kunting panahon na lamang ilalagi ko rito. Kaya ang gusto kong mangyari ngayon, hindi lang ang apo ko ang manggagamot, pati na rin kayo ay makikipagtulungan sa kanya upang tumulong sa mga taong nangangailangan. Kasabay ng pagdami namin sa loob ng isang maliit na barong-barong, gumawa kami ng mas malaki roon. Ikinatuwa ni Lolo Ibong ang mga nangyayari na sa kabila ng mahabang panahong lumipas, ang dating masasamang gabunang tulad nila ay kaya pa palang magbago. Isang araw habang patuloy kaming nanggagamot, may isang pasyenteng nagawi sa akin. Kakaiba ang kanyang pakiramdam. Nanlilisik ang kanyang mga mata habang patuloy na tumutulo ang laway. Napansin kong paulit-ulit na pagtikom ng kanyang mga kamay na parabang sa mga oras na yun ay gustong-gusto niya akong kalmutin o sunggaban habang nakasapi ang nilalang sa katawan ng pasyente. Pagtatanong na wika ko pa sa kanya habang ipinapakita sa kanyang harapan ang nagliliwanag kong kamay. Nakikita mo ba ito? Napakaliwanag, nakakasilaw. Anong gagawin mo sa akin? Hindi mo may tatago ang anyo mo sa akin. Naaminin mo man sa akin o hindi, isa kang aswang at dayo ka dito sa aming lugar. Oo, isa akong aswang na tiktik. Paulit-ulit kong dinadalaw ang taong ito. Mabango sa aking pangamoy ang kanyang karamdaman. Nakikita mo bang iba kong mga kasamahan? Tulad mo rin sila, subalit nasa mababa ka pang antas. Mga gabunan ng mga yan, subalit ang ginagawa nila ngayon ay makatulong at manggamot.
Tapos ikaw, patuloy ka pa rin ng gagambala? Gusto mo bang ilapat ko sa iyong dibdibang nagliliwanag kong kamay? Saang lugar ka nang galing at bakit dito ka na ngayon naninirahan sa aming sityo? Nagmula ako sa Capiz at nang magawi ako rito, mas pinili kong manirahan sa lugar dahil sa mas marami akong mabibiktima. Mukhang nagkamali ka yata dahil may mga manggagamot na tulad namin sa lugar na ito na kumakalaban sa inyo. Sandali lamang at ipaparamdam ko sa iyong liwanag. Hahawak ako sa iyong dibdib. Damhin mo lang kung ano nga bang magiging epekto nito sa iyong katawan. Itigil mo na yan. Hindi ko nakakayanin. May malakas na kuryenteng dumadaloy sa aking buong katawan at napakainit. Nagpatuloy ang pamarusang ginawa ni Maning hanggang sa maya-maya pa. Lumapit ang kanyang lolo Ibong, tinitigan sa mata ang nilalang at nang makita ang tunay na anyo ng kanyang lolo sa pamamagitan ng pagtitig, nanginig ito habang takot na takot sa nasa kanyang harapan na isang uri ng aswang na gabunan. Isa kang gabunan. Lumayo ka sa akin. Alam kong mas malakas ka kaysa sa akin. Anong ginagawa mo rito? At bakit ka nang gagamot? Yan ang lolo ko. Oo, tulad mo rin siyang aswang. Subalit magkaiba kayo ng gampanin. At magpapakilala naman ako sa iyo. Ako ang sugo na sa pamamagitan ng panggagamot ay iisa-isahin ko kayo para paslangin. Ikaw ang sinasabing sugo. Huwag mo kong paslangin. Pagbabago na ako. Tulad ng iyong lolo. May pag-asa pa naman ako magbago, di ba? Pasensya na. Dahil wala akong nakikitang liwanag sa iyong kaluluwa, kinakailangan mo nang magpaalam. Tanggapin mong pamaslang na igagawad ko sa iyo. Ang karit ni kamatayan. Ang sugo ng albularyong aswang. Okay mga kaiwaga, kakaibang kwento ito. At ang ganda, maraming salamat sa nagpadala ng kwentong ito na itinago natin sa pangalang Maning. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito mga kaiwaga, palambing naman po ng like and share. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan, pati na rin ang bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kaiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.